Mga kapatid, kailangan kong warningan po kayo dahil hindi ko alam kung ano ang iiwan sa inyong pakiramdam nitong ating H2H Confessions ngayon. Kayo ba ay maiinis? Kayo ba ay magagalit? O kayo ay makaka-relate? Sana hindi ka naman makarelate ng husto dito sa kwentong ibabahagi ng ating makakausap mula sa Pangasinan na si Nika. Alam niyo po kasi hindi lubos maisip nitong si Nika na magagawa niya na magpatingin pa sa doktor matapos niyang matuklasan na sumasawsaw pala sa iba't ibang putahe ang magaling niyang jowa na si Joel at ang masaklap pa pawang yung mga walker. Yung mga babaeng bayaran daw ang pinapatulan ng kanyang boyfriend. Pero ito pa ang mas matindi rin. Siya na nga po ang niloko at mukhang nadumihan. Siya pa ang hiniwalayan matapos ang 4 na taon nilang relasyon. Nika, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Nika, maraming salamat muna at ina-acknowledge ko ang lakas ng loob mo para ibahagi itong experience na ito na hindi maganda. Mula sa yung sigurado ka bang ex-boyfriend na itong si Joel o may pag-asa pa siya? Ex-boyfriend na po. Ex na. Kailan ba nangyari itong hiwalayan ninyo, Nika? February po, ngayong 2025 lang. Hindi siya po siya sa akin. Kaso hindi ko po tinanggap yun kasi hindi ko naman po alam kung bakit ko nakikipaghiwalay. Yes. Okay. Biglaan na lang nakipaghiwalay nung February. Ano ba to? Pagkatapos ng Valentine's Day. Habang Valentine's Day pa. Siguro, mga katapusan po ng February. Kasi umuwi po siya dito sa Pangasinan, galing po sa Mindanao. Okay. Parang nagbakasyon po siya kasi sundalo po siya doon sa Mindanao. Okay. Gaano katagal ba siya na nagbakasyon doon? Nadestino po siya sa Mindanao ng 1 year, tapos dito po nagbakasyon siya ng 2 months lang. Okay, punta na tayo dito sa punto na kinailangan mong magpatingin sa doktor. Tapos sabi mo nga, nung hiniwalayan ka niya, nung February, hindi mo pa alam ang dahilan. Pero kailan mo naman naramdaman na, teka lang, parang kailangan ko yata magpa-check up. Ano ba naramdaman mo, Nika? Wala naman po akong naramdaman, pero natakot lang po ako kasi nalaman ko po na marami po pala siyang babae sa Mindanao po. Oo, paano mo nalaman yan? Hindi ba chismis lang yan o may naninira din doon sa ex-boyfriend mo? Hindi po chismis kasi mismo mga babae niya yung nag-chat sa akin. Aba, ilang babae yun? Yung una po nagpakilala siya na siya daw po yung bagong girlfriend po. Paano po siya naging bagong girlfriend? Magkalit-in po kami. Nakatira po ako dun sa kanila. Sa bahay pa mismo nila Joel? Opo, dun pa po ako nakatira. Tapos nagpapakilala yung babae na jowa daw siya. Tapos chinek mo naman, legit naman yan. Ano ba yan? Online na pagpapakilala? Ganyan yan? Opo, sa Messenger po. Minessage niya po ako mismo. Okay. Nasabi mo pa ba yan kay Joel? Opo, sabi ko, bakit ganun? May nagchat sa akin na babae, sabi ko. Ano sagot Kasi niya? hindi po siya nagre-reply. Isa pa lang yan. Doon sa mga nag-chat sa'yo. Opo. Yung iba, nag-chat din. At bakit sila mag-chat sa'yo? Anong gusto nilang mangyari? Kasi na po, syempre, parang iniimbestigahan din po siguro nila na kung totoong may jowa siya or wala. Kasi di ba po sundalo, syempre, baka naisip nila na niloloko lang din sila, ganun.
Isa sila. Oo. Pero ang sabi mo kasi dito ano, mga babaeng bayaran ang do'n na involve itong boyfriend mo. Eh kapag ka ganito na nagche-check bina-background check pa yung jowa mo, eh baka seryosong ano yan, mga nililigawan. Tsaka ano po, kasi na-destino po siya ngayon dun sa Nueva Ecija. Tapos, hindi ko po alam kung syempre marami pong ano dun mga bayaran din. Naisip ko po na baka ganun po yung ginagawa niya dun kasi napalibutan sila ng mga ano dun mga parang check-in po ganun. Siguro hindi naman yung ano 'no, hindi wag naman nating sabihin yung buong probinsya. O sige yung destinuhan niya na lang. Ayan, yung kinalugaran niya o baka. Pero sigurado ka rin ba diyan? Kasi siyempre mga akusasyon 'yan eh. Oo, nandun na tayo doon sa parting 'yon pero nga papaano mo napatunayan na mga bayarang babae pala itong mga nag-chat-chat sa'yo? Kasi ang alam ko, kapagka ang mga bayarang babae, pagkatapos nilang gawin yung parte nila, nabayaran na, tapos na yun. Nika? Po. Oo. O dahil ba sa galit mo lang, kaya inaakusahan mo itong mga babaeng ito na sila ay mga bayarang babae? Iba rin po yung mga nakaka-chat niya. Tapos kasi sa pag ano ko lang po, yung parang pansin ko po sa kanya kasi at LDR po sila ng jowa niya ngayon eh. Kaya Mm. siguro ang nagbabayad din po siya dun kasi ganoon din po yung mga kasama niya dun. Mm. Well, speculation. Speculation ang meron ka ngayon, Nika. Pero ako naman ay natutuwa na rin na ikaw ay pina-check mo yung sarili mo dahil nga duda ka na baka kung saan-saan na nanggaling itong si Joel na mga ano no, na mga pugad at hindi mo alam kung yan ay malinis. Parang kahapon lang sinasabi ko, lalong dumadami, lalong dumudumi, and you are correct na magpa-check ka. Doon ba sa pagpapacheck mo ay may nakita na nadumihan ka nitong si Joel o wala naman? Ano lang po ako nagpa-check. Kasi nakita ko po siya sa TikTok. Tapos yung nag-order po ako na ninisip ko ba may ganun na akong sakit kaya nag-order po ako. Tapos yun, negative naman po siya. Mm. Alam mo kasi mahirap din ano kapag online lang yung mga kung anong pan-check ba yan? Ano ba yan? Pan-check para sa mga Test kit infection? po siya. Sa? Test kit po. Oo, test Para sa, kit for ano ba? HIV na ba yan? Kasi alam Opo. ko hindi mo naman ganun ba 'yon? Opo, yes po. Oo, pero alam mo mas maganda Nika ano, doon ka sa mas mga nakakaalam. Lalapit pagdating sa mga ganyan. Okay? Opo. Oo, tsaka kung papaano ginagawa. Kung papaano yung procedure, kung sino yung gagawa, dapat yung mga professional. Ganun ang Yes lapit natin. Ikaw ba yung binili mo, ikaw lang rin ang gumawa? Ganun lang kasimple 'yon? po. Ikaw lang rin ang gumawa. Ano ba 'to? Dineliver lang sa'yo. In-order mo eh. Tama? Opo. Opo. Oh. Yan. Pero para mas makasiguro ka talaga. Pero alam mo, bago ka rin magpa-check up, di ba may mga kailangan meron ka mga nararamdaman. Meron ka mga Yes. nararamdaman, merong kakaibang amoy. Yan, yung mga ganyan. Nagkaroon ba ng gano'n, Nika? Wala naman po. Wala. Pero kasi Mm. naisip ko lang po na magpa-check kasi yun nga po, dalawa po yung naging babae niya dun sa Mindanao. Mm. Okay, sige, nandun na tayo na inaakusahan mo nga yung ex-boyfriend mo na siya ay sexually active. Kaya gusto mo lang makasiguro na ikaw ay safe naman dahil alam mo na meron din kayong sexual activity na ginawa nitong ex-boyfriend mo nung huli
bago kayo naghiwalay. Pero talagang Opo. para mawala yung ano mo, no? Mawala yung mga agam-agam mo, yung pagdududa mo, may sakit ba ako? Kasi alam mo, kahit tama yung test kit na meron ka, pero mali yung procedure ng pagkakagawa mo or na expose sa foreign object, pwedeng masira, pwedeng maapektuhan yung resulta nun eh. Kaya kailangan Opo. talaga yan, magpapacheck ka doon sa nakakaalam, sa doktor. Ha? Para Opo. makasiguro ka, Nika. Ngayon, ikaw ba ay in a relationship na ulit? Hindi po muna. Anong mga natutunan mo doon sa pakikipagrelasyon sa ex mong si Joel? Sa ngayon, meron ka na bang mga naiba ba yung standards mo sa pagpili ng karelasyon? Kasi 4 years na magkarelasyon kayo, okay naman, yung mga unang taon. Nga lang, Opo. lumala nitong, sabi mo, final 2 years. Parang mga last year po, 2024. Noong 2024, lumala dahil medyo matagal ang pagkakadestino niya at pagkakalayo sa'yo. LDR po. LDR. So sa ngayon ba, ang standards mo pagdating sa LDR, okay pa ba sa'yo yan, Nika? Yun na lang ang mas magandang sagutin natin ngayon. Kaya mo ba ang pakikipag-LDR ngayon o hindi? Yung gusto ko, weekly, at least, nagkikita tayo. Hindi na po, hindi ko po kaya ng LDR. Ayan, kasi kailangan natututo tayo 'di ba, Nika? Kailangan Yes po. natututo tayo sa mga pagkakamali natin and then, ayan, katulad niyan. Siguro kayo ba ni Joel nung kayo pa ay sexually active din ang relationship? Pag lang po, pag bakasyon niya po, or pag free time niya lang po. Pag free Ganun. time, papaano kapag ka 1 week ang free time? 1 week din? Ganun ba yon? Well, anyway, Nika, ayan, sa mga susunod, ang bawat relationship kasi is more than just sex, 'di ba? More than just making love. 'Di ba? Kailangan 'yan, yung iba't ibang aspeto ng pagkilala natin sa isa't isa ay hindi lamang nangyayari sa ibabaw ng kama. Okay? Yes po. Kaya mas maganda yung pagdidikit ng mga balat ninyo ay pagsasama ng inyong mga iniisip, ng inyong mga plano sa buhay. Hindi yung pagka nagkadikit kayo, ayun na. Nagsabong na. Hindi sa susunod, hindi na dapat ganun ang diskarte. Kailangan meron kayong mga future plans, meron kayong mga magandang nasasabi sa isa't isa at magandang nakikita nyo rin yung mga pagkukulang ng isa't isa at papaano ito mapupunan if you're really trying to build a real relationship. 'Di ba? Hindi lang yung Yes. hindi, okay naman kami sa kama okay na rin to. Sa buhay. Uy, marami pang kakain pa kayo. Marunong ba maghanap buhay? Baka sa kama lang magaling mag-perform ang makuha mo, pero sa trabaho, tamad. Alang kakilos-kilos, mabilis mapagod. 'Di ba? Ganoon Yes yun po. Makakapag-provide ba yan? Makakatuwang mo ba siya sa pag-aalaga ng mga bata? O hanggang dun lang siya sa pagbuo ng bata? 'Di ba? Nakakatawang pag-usapan, nakakala mo pabiro pero seryoso. Seryoso. Baka sa paggawa mo lang talaga ng bata mapakinabangan yan, pero sa pag-aalaga, sa pagpapalaki, ay bahala ka na dyan. Ikaw na bahala dyan sa bata. Sakit na sa ulo. 'Di ba, Nika? Yes po. Oo. Basta ikaw ay natuto na doon sa nakaraan mong nakarelasyon. Pero Nika, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng mensahe dahil sabi mo kanina, nakipag-break siya, ikaw na nga iniloko, ikaw pa yung basta na lamang at bigla ang iniwanan. Nagkaroon ka pa ba ng pagkakataon na makausap siya ng masinsinan o masabi ang gusto mong sabihin? Wala na po kasi ayaw niya po makipag-usap sa akin. Okay. Iyan ang ibibigay namin pagkakataon sa iyo dito sa ating programang H2H o Heart to Heart. Yung mga gusto mong sabihin na hindi mo nasabi noon.
Bawal lang magmura ha. Kung galit ka pa rin sa kanya hanggang ngayon, Nika ha, linawin lang natin yan. Oo, pagkababa mo na lang ng telepono, tsaka mo gawin yan kung gusto mo. Ayan, pero lahat ng mga gusto mong sabihin sa kanya na hindi ka binigyan ng pagkakataon na marinig din naman ang saloobin mo sa breakup ninyong biglaan, ay ito na ang pagkakataon mo. Go ahead, Nika. Yung masasabi ko lang po sa kanya, sana bago niya po ginawa yung ginawa niya sa akin, sana inisip niya po yung mga ginawa ko sa kanya nung walang-wala pa siya. Bago niya ako lupuin ng ganito. Tapos, sana po maging okay siya dyan sa bago niya. Sana hindi niya nagawin ulit sa ibang babae. Kasi sobrang sakit. Malalaman mo na yung parang nagpapaka-loyal ka sa kanya, tapos malalaman mo na niloloko ka lang pa kanya. Sana magbago na siya. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Nika, mula pa sa Pangasinan, mga kapatid, At sige, hindi ka na namin naabalahin. Kung talagang tutulo na ang luha, okay lang rin na tumulo na ang luha. Pero ipangako mo kay Kuya Poy, pangako mo sa akin, Nika, yan na ang huling pagkakataon na tutulo ang luha mo para sa ex mo na si Joel. Okay? Promise? Apo. Yes, sige. po. Iiyak mo na yan and then, let go. 12 minutes bago po mag-alauna, mga kapatid, bibigyan na po muna natin ng special na awitin, itong si Nika. Especially for you. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.